Doon ay naranasan ni Danica na ibang-iba pala kung paano mag-celebrate ng Pasko at bagong taon ang mga Filipino. Nang masaksihan ni Daniel kung gaano kasaya ang kanilang unang kaiha, ay nagdesisyon sila na umuwi taon-taon sa buwan ng December. Sina Daniel ay masaya sapagkat naging maayos ang pagpapalaki nila dito. Bagamat maayos ang kanyang buhay kumpara sa mga pinsan at kamag-anak niya sa Pilipinas, si Danica ay lumaking naiintindihan na kaya maayos ang buhay nila sa Amerika ay dahil yun sa pagtsatsaga ng kanyang mga magulang. Kahit siya ay nag-aaral pa sa high school at kayang-kaya naman siyang pag-aralin ni Daniel, nang pwede na siyang magtrabaho, si Danica na gustong maging responsable at makaranas kung paano ang magiging buhay niya kapag umalis na siya sa poder ng kanyang mga magulang, ay kusang naghanap ng trabaho. Si Evangeline ay naging proud kay Danica nang ito ay matanggap sa Forever 21. Kahit ito ay naging working student na, ay hindi nito napabayaan ang kanyang mga grado. Nakakapaglaan pa rin ito ng oras na makipag-bonding sa kanyang mga pinsan sa Milpitas at sinisigurado ni Danica na makakapag-bonding rin siya sa kanyang ina. Isa sa magagandang karanasan ni Evangeline kasama ang kanyang unang ihiha ay ang simple nilang pagpunta sa salon. Minsan ang simpleng panonood lamang nila ng paborito nitong team sa telebisyon ay sapat na para sa kanya. Nang gumraduate ito sa high school, alam ni Danica na gusto niyang maging isang nurse. Hindi dahil sa yun ang karaniwang trabaho ng mga Filipino, ngunit natural dito ang tumulong sa kapwa. Sa social media nito ay makikita mo rin na si Danica ay tulad lamang din ng ibang mga taong nagdadalaga. Sa post na ito ay binahagi ng dalaga na ito ang kanyang dream car. At ito naman ang gusto niyang bahay na maipatayo sa Pilipinas. Ang mga tao ay laging inilalarawan si Danica na isang perfect daughter dahil ni minsan ay hindi ito nasangkot sa anumang gulo. Kaya bilang regalo, sina Daniel ay nagkasundo na kung anumang hilingin ito sa ika-21 nitong kaarawan ay ibibigay nila. Sapagkat sa bilis ng panahon ay gusto nilang sulitin ang pagkakataon na gusto pa ni Danica na makipag-bonding sa kanila. Kaya nang sabihin ng dalaga na gusto nitong pumunta sa Las Vegas at pumunta sa Disneyland ay hindi nila ito natanggihan dahil matagal na rin silang hindi nakakabalik sa lugar na yon. Pero ang mga plano nilang yan ay hindi na nangyari sapagkat ang 20 taong gulang na dalaga ay napabalitang naging biktima ng isang marahas na krimen. Base sa report, 3:59 ng hapon noong October 5, ang tiyahin ni Danica na nauwi sa bahay ng mga Bascos ang tumawag sa 911 matapos itong utusan ni Daniel. Sa police report ay nakalagay na nang makauwi si Daniel mula sa trabaho ay nakita na lamang nitong wala ng malay at duguan ang kanyang anak sa mismong kwarto nito. Tinangka niyang lapitan ito ng life-saving measures tulad ng CPR habang naghihintay ng pagdating ng emergency services. Pero kahit anong sikap niya na magkaroon ng malay si Danica, ay hindi siya nagtagumpay. Nang dumating ang medic ay wala na ring nagawa ang mga ito sapagkat medyo malamig na ang katawan ni Danica.